Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toids. Pag-usapan lang natin. Yan, yung nasa ating screen. Yan po ang kontrobersyal na YouTube channel ng original na Itbulaga. Actually yan mga kababayan, yung nakikita nyo, hindi po yan yung dating itsura niyan. Kaya nga naging kontrobersyal kasi nag-iba Nag-iba yung kulay, iba yung nasusulat. Kasi yan po yung YouTube channel ng Itbulaga na ginagamit nila noon pa. Nung nandyan po itong TBJ at itong mga legit number cards sa Tape Incorporated, yan po yung ginagamit nila. Diyan sila nagpo-post ng mga videos, diyan po sila nagla-live. At simula nung lumipat sila sa TV5, medyo nahinto po yan. Ilang buwan ring hindi gumalaw yung YouTube channel na yan. At marami nagulat nung nakita nila, teka, bakit nag-iba yung profile picture at yung cover photo ng YouTube channel ng Itbulaga? Nagulat sila, ano nangyari? Sabi nila may mga marites, sabi na hack daw, meron daw traidor na nagbigay ng ng password dito sa Tape Incorporated. Kasi eto, kung mapapansin niyo yung bago, yan nakasulat diyan, yung Television Production Exponents Incorporated at nakasulat tahanang pinakamasaya. So, ibig sabihin, nakuha ng Tape Incorporated ng Tape Bulagta itong control dito sa YouTube channel na ito. So, nagtaka yung mga tao na nangyari. Di ba ang may hawak niyan si Jenny Perry? Paano nangyari na napunta sa Tape Incorporated yung control? Kasi nandyan po lahat ng video Simula nung umpisa pa, matagal na, ilang taon na nakakalipas, nandyan po lahat yung videos ng Itbulaga. Yung original na Itbulaga. Kasi pag tinignan mo yung YouTube channel na yan, yung mga old videos, panay sila Tito Vic and Joey. Ang mga makikita mo dyan, pati yung legit number cards. So, nagulat sila. Ano nangyari? Bakit napunta sa kamay ng Tape Incorporated yung admin nitong YouTube channel na ito? So, eto, para malinaw na, ano ba talaga ang totoong nangyari? Para wala na, maiwasan na yung mga chismis na kesyo na-hack, kesyo meron daw traidor na nagbigay ng password dito sa Tape Incorporated. So, para mawala na yung ganyang mga klaseng mga usapan o speculations, ito na po, bakit napunta sa control ng Tape Incorporated itong original na YouTube channel ng Itbulaga. Ito, babasahin ko po. Kinumpirma ni Attorney Maggie Abraham Garduque, head lawyer ng halos host-led production firm na Television and Production Exponents Incorporated o TAPE, na nakuha na nila ang official YouTube channel ng Itbulaga. Ito, ina-announce na nila, kinukumpirma na nila na hawak na talaga nila itong official YouTube channel ng Itbulaga. Sa pahayag na ibinigay ni Abraham Garduque, kinumpirma nila na nakipag-ugnayan sila sa YouTube Philippines upang mabawi ang naturang channel kung saan pinagbigyan daw sila dahil tape raw ang totoong nagmay-ari ng naturang channel. So wala pong hack na nangyari, wala pong nagkagapangan, wala pong traidura na nangyari. Ang ginawa po ng pamunuan ng Tape Incorporated, ayon sa kanilang abogadong si Abraham Garduque, pumunta raw sila sa YouTube Philippines at nakipag-ugnayan. At pinatunayan daw nila na ang Tape Incorporated ang nagmamay-ari ng naturang channel, itong ang Itbulaga, kaya naman sila daw ay napagbigyan ng YouTube Philippines. So, yun ang ginawa nila. Pumunta sila sa YouTube Philippines. Siguro nakipag-dialogue sila. At yun, ayon sa kanila, ay nabigay na sa kanila ang control ng official YouTube channel ng Itbulaga. Matatandang hindi naging active ang Itbulaga YouTube channel matapos sumama sa TVJ Trio ang ilan sa mga dating empleyado ng Tape na may hawak sa YouTube channel na ito. So yun nga yung sabi ko sa inyo, matagal ilang months din yan na hindi gumalaw Hindi naman yan ginamit ng TVJ sa kanilang live kasi gumawa sila ng panibagong page o YouTube channel na TVJ. Meron po yan sa YouTube at meron din sa Facebook. At ginagamit din ng TV5 yung kanilang network
para mag-live ng EAT. So yun yung ginagamit nilang mga platforms sa YouTube. Hindi nila ginamit itong official YouTube channel ng Eat Bulaga. So matagal tong nahinto, matagal tong naging stagnant. Kaya nga nagulat na lang tayo bakit biglang nabago Ayun pala ginawa nila. Nakipag-ugnayan sila sa YouTube Philippines. At ayon sa kanila, pinagbigyan naman daw sila ng YouTube Philippines na muling mapa sa kanila ang control ng nasabing official YouTube channel ng Eat Bulaga. Pero, ito mga kababayan, pero nanindigan ng EAT hosts and producers na sila ang tunay na nagmamay-ari ng naturang YouTube channel kabilang ang mga dating episodes ng Noontime Show na nakapost sa naturang account. So ito, medyo mainit na naman to. Meron na namang mangyayaring labanan dito. Kasi sabi raw ng EAT host at mga producers, ito nga TBJ Productions at itong TV5, sila ang nagmamay-ari ng naturang YouTube channel. Pati yung mga videos na nandoon, kasi daming videos doon mga kababayan, alam ko 2,000 mahigit. At yung pa yung mga videos na luman-luma na, napakatagal na. So, nako, panibago na namang labanan, malamang labanan naman sa korte to. Etong, pinag-aagawan ngayon nila, itong official YouTube channel ng Eat Bulaga. So, posible magsampa ng kaso ang TBJ laban sa Tape Incorporated. So, ayan po yung aabangan natin kung ano yung mangyayari dito sa ownership ng YouTube channel na ito, yung official YouTube channel ng Eat Bulaga. Ginamit po nila to kanina ginamit po nila ito, nilive nila yung Tape Bulagta, yung mga bagong host ng Tape. So nag-live sila, yan sila Paulo Contis. Ang dami na itong subscribers, 5.31 million. Pero ang nanood lang kanina 1,000 So bagamat ang dami nilang subscribers, doon sila nag-live sa 5.31 million subscribers na YouTube channel. Pero ang nanood pa rin 1,000. Doon sa TBJ, ilan lang subscribers yan? 500,000. Ilan ang nanonood? Libo-libo. Sa TV5, ilan? 1 milyon lang ata sa TV5. Di ako sigurado Pero dami ring nanood. Halos pag pinagsama silang dalawa, 100,000 mahigit. So, bagamat nakuha nila itong 5.31 million subs na YouTube channel at doon sila nag-live, wala pa ring epekto. Hindi pa rin sila pinanood. Pero napaka-importante kasi na itong YouTube channel na to. Kaya hindi ito basta-basta bibitawan ng TBJ. Ipaglalaban nila to at mukhang aabot na naman ito sa isa na namang labanan dyan sa korte. So yun po ang abangan natin.